Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, pag-uusapan natin ito yung trending na ng ilang araw. Noong una, hindi ko muna pinapansin to kasi hindi pa ako sure kung kabayan talaga yung nagsabi. Yung gumawa ng krimen or yung pang-hold up sa Saudi mga idol. So nagantay ako ng mga balita, ngayon lumabas na sa mga news media na kabayan nga, tsaka chinek ko yung mga video, may narinig siya na nasilaw siya sa ilaw ng taxi. So hindi pa ako na-convince doon. So lumabas na nga sa mga malalaking news media. So yun, naniwala na ako na kabayan nga yung nag-viral na hold-upper sa Saudi Arabia mga idol. So bilang isang OFW mga lodi, isang lang panawagan lang sa lahat na mag-isip-isip kayo kung ano yung mga gagawin nyo dahil nasa ibang bansa tayo, lalo na sa Saudi Arabia, sa Middle East. Ang Saudi ang isa sa pinakamahigpit patungkol sa mga krimen na nangyayari, sa mga ginagawang krimen ng kung sino ang masasangkot dito. Itong si kabayan siguro, hindi ko alam kung addict ba to or gumagamit ng droga. Pero hindi basta-basta magagawa ng kabayan natin to, lalo na sa Middle East, yung ganitong mga aksyon. Maintindihan natin, mga umiinom ng alak, mga ganyan. Pero yung mga hold up ka, ibang level na to ng mentality, or hindi natin alam, baka may sakit to si kabayan, depressed, may problema sa pamilya, di ba? Hindi rin natin mahusgahan, pero sa batas ng Saudi, hindi pwede to. Kasi malaking kasalanan to, ang pagnanakaw at saka pang-hold up. At isa pa doon is matanda yung hinold up niya na taxi driver. And base sa mga kwento, yung perang kinita nung Pakistani driver is pangbabayad niya pa sa anak niyang may sakit. Ayun yung masama doon. May paglalaanan yung pera ng taxi driver sa ninakaw ni kabayan. Bakit ganoon kabayan? Kung napapanood mo to or sa ating mga kababayan dyan sa Saudi, mag-isip-isip kayo dahil hindi magandang gawain ng isang Pilipino dahil tayong mga Pinoy ay hindi nasasangkot sa mga ganitong krimen. Lalo na yung pang-hold up sa mga taxi. Kung nagkaroon man ng experience to si kabayan sa Pilipinas, dapat iniwan niya na lang yung ganitong action. Mali ito Ay, naku kabayan, bahala na ang batas ng Saudi sa iyo at napanood ko yung mga vlog dito ng ibang mga vlogger na baka bita ito or 100 palo kada hindi, papaluin yata to, lalatiguhin. Ayun yung mga kwento-kwento sa social media. Kada Friday, papaluin to, lalatiguhin. Ganyan. So dapat mag-isip-isip yung kayo na mga gagawa ng mga ganitong aksyon. Naku, delikado ka. Ay, naku kabayan, sinira mo lang yung buhay mo dahil sa maliit na halaga. At saka alalahanin nyo, lahat ng paligid nyo is may CCTV na, kaya mag-isip-isip kayo kung gagawa kayo ng masama. So, basahin natin yung mga naging reaction nating mga kababayang OFW dito sa Middle East. Ang lalakas ng loob nila. Sana di na lang nag-abroad kung ganyan lang yung gagawin. Tama. Kaya dapat pag-uwi ng Pinas i-drug test dahil talamak na dito sa ngayon ang mga gumagamit ng pinagbabawal na teknik. Alam niyo na yun kung ano yun. Ito pa. Yan yung tao na di nag-iisip pati sa ibang bansa, dinala pa niya masama niyang gawain sa Pinas. Akala niya makakaligtas siya. Halos lahat ng taxi may hidden camera para sa kapakanan ng mga driver ngayon. Baka pati sa kwarto niya di na makalabas sa takot at kahihiyan. Nakakahiya ka kabayan. Komento ng isang kababayan natin. So kung nasaan ka man kabayan, good luck sa iyo at delikado ka, pati embassy yata parang ayaw kang tulungan Pero what to do? Ingat na lang palagi sa mga gagawa ng kalokohan dyan. Naku po, paktay ka diya dodong. So yun lang mga Lodi, Palaboy OFW here with PBK 2.0, kasama natin si Rapi Sam Steel and Brian Pontanar mga Lodi. Mabuhay, ingat palagi.